Mga ate at kuya, hindi pa ako nakakapag-react dito kasi unti-unting ginugurgur ang mga vloggers. Fortunately, yung mga malalaki, just like Bagong Lipunan, Miss Maharlika, and as some critics, nasa abroad. So medyo safe sila in a way, tama? Pero yung mga nandito sa Pilipinas, talagang kakabahan ka. Ma, ma, kaya wag na kayong magalit kung kami ay gumagamit ng code names. Libelous yan eh. Kahit pwede kami sampahan ng cyber libel kahit na nagsasabi lang kami ng totoo, nagpapahayag lang kami ng opinion, pag nasagasaan sila, talagang dadaanin kami sa technicalities, di ba? Kahit na siguro maliit kang vlogger, baka worried sila. Worried ba sila sa akin? Maliit ng channel ko. Hindi ako mapapanood ng 1 million Filipinos, 100 million tayo, di ba? 115 million na ba ngayon? So, aabutin kayo ng 1 million na makapanood sa akin, hindi nga yata umaabot ng 100,000. But still, di ba malay natin kung talagang napakahayop nga, daig pa si Satanas ng mga to, manggugurgur talaga sila, no? Iligpit ngayong 2024 ang lahat, walang ititira. Good luck na lang talaga. Okay, so safe si na Miss Maharlika kasi nga po hindi sakop ng jurisdiction ng Philippines ang US unless, 'di ba? Pero sabi ni Miss Maharlika again hindi ako may sabi nito Si Miss Maharlika ang may sabi, nandun na daw sa US ang mga manggugurgur, 'di ba? Kumbaga umaali-aligid na sa kanya. So, ibang level po talaga. Ay kung siya nasa US nagaganyan, ay paano kami nasa Pilipinas? Ay lalo ngayon ang to the left ay mukhang kasabwat na. Kung kami man ay mabang-bang ng mga to the left, gets nyo ba ang to the left? Comment nyo na sa comment section. Alam nyo na, yung mga yung mga shipipi. Diyos ko talagang binigay ko na sa inyong lahat. Yung mga shipipi, di ba? NVE, yung mga yan, yung mga NVE. Kasabot na eh. Friendship na nila eh, di ba? Kaya nga orange ang kulay ko, ang pula at dilaw nag-unite na. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Yes. Hindi talaga sila magkalaban, BFFs na sila. How unfortunate, right? Ang pula at ang dilaw nag-combine, orange ang labas. Hence the outfit, di ba? Okay, nasa mo yung choker ko? Wala akong choker. Oh, okay. Can I use that though? Maybe I can. Hold on a second. Alright, let's try that. Para bagay lang sa outfit. Mm. Ganda ba? Ganda ba? Ganda bang talaga? Hindi naman eh. Okay. So, laman ng balita si General Macanas, mga ate at kuya. And ito nga po yung mga nakita ko. Actually, hindi naman si General Macanas ang unang nagurgur. Siyempre, yan sina General Bantag, nagurgur, sino pa? 'Di ba? Nagtatago eh. Iba po talaga ngayon. Disclaimer, hindi relate dito si si DOJ Boying Remulla. By the way, pwede tayong manawagan. Sir, nasaan na po kayo? Kumusta po? Kayo po ba ay nasa ospital o hindi na wala naman? And also, kayo ay secretary ng Department of Justice. Ibig sabihin, kayo ang ulo diyan. Para kayong si PBBM ng DOJ. Parang kayo ang pangulo ng DOJ. Kayo ang leader diyan eh. Kayo ang alter ego ng presidente, kaya po kayo secretary. Ngayon, Department of Justice. May justice pa ba sa Pilipinas o ang justice ay para lang sa mga may power? Ayan, General Bantag, nagtatago. Sino pa? Yung si Kong Teves, di ba? And si General Macanas ngayon, ayan naman, mukhang hinahunting na nga po. Yan. Nagpapahayag si Attorney Glenn Chong, mga ate at kuya, ng kanyang suporta kay Brigadier General Macanas as he faces harassment/intimidation by the disgusting animal administration of Lion King and Valentina using their minions. So ang mga kapulisan pala ngayon ay minions na ni Queen Valentine at saka ni Lion King. Ay, ang galing. Well, sakop kasi ni Lion King yan. Under kay Lion King ang mga men in uniform. But kung narinig niyo yung paliwanag ni Attorney Nick kahapon, hindi pwedeng i-consider na nag-violate ng cybercrime law si General Macanas. Abogado, ang nagpapaliwanag. Kasi, hindi naman estado ang nakakaramdam ng threat. Ang Pangulo lang. Iba ang Pangulo sa Estado. 'Di ba? Iba ang Pangulo sa buong bansa. Kung ang nalalagay sa pilibro, buong bansa na sa mga ginagawa ni General Macanas,
at ng iba pang mga kritikong vloggers, then saka siya dapat sampahan ng ganyan, anti-cybercrime law, no? So, again, state po kung babasahin yung batas na paniliwanag ni Attorney Nick, yung ginamit na word doon ay state, estado, buong Pilipinas, parang ganon. Hindi president, di ba? Hindi politician, hindi public official, kundi ang ginamit na word ay state. O, buong Pilipinas yun. Hindi tao, hindi politiko, hindi public servant. So pwede tayong pumuna sa ginagarantiyan ng konstitusyon yan freedom of the press. Freedom of the press, wala nang freedom yung SMNI. Freedom of expression, paano ka manamit, paano ka magsalita, ano ang gusto mong sayaw, ano ang gusto mong kanta, kalayaan mo yan. Freedom of speech, pananalita. Yumawyaw ka man ng yumawyaw, tapos sabi nila, kasi di ba hindi naman yan absolute. Syempre, kaya nga may mga may mga kaso nga daw ng like oral defamation or libel kasi nga hindi naman absolute yung freedom na yan. Huwag ka namang lumagpas sa iyong kalayaan. 'Di ba ganun ang mga palusot ng mga ensaymada? Huwag kayong lumagpas sa kalayaan nyo kasi may limitasyon daw ang freedom of speech. O ay ngayon hanapin niyo kung saan lumagpas sa kalayaan ng kanyang pananalita ang dating General Macanas. Hinahanting na yan. And full support naman si Attorney Glencio. Ngayon, mga ate at kuya, nakita ko itong shinare ni Attorney Nick nga, at ito nga po yung parang quote card ng, di ba, ng PNP. Ayan, basahin natin ha. Shinare din ito ni Attorney Nick kahapon nung nagla-live kami. PNP cracking down on vloggers destabilizing government. Paano namang dinidestabilize ng gobyerno ng mga vloggers ang gobyerno? Wala, kung pakikinggan nyo yung explanation ni Attorney Nick kahapon sa live namin, pwede nyo ring balikan. May humawak ba ng armas ang mga vloggers? Humawak ba ng baril? Hindi. Ang nagdi-destabilize, mga makakaliwa. Bakit hindi sinusolusyonan? Ay mukhang BFF na ba nila ang makakaliwa, mga ate at kuya? Like po tayo, 400 plus na tayo. Ngayon, ini-encourage ba ng mga vloggers na ito na sumuway sa batas ang mga mamamayang Pilipino? Yun yung destabilizer. Wag na kayong, nagsabi ba ng ganun ang mga vloggers? Tumegi na kayo. Yeah. Manunog na kayo ng bahay. Tinuturuan ba ng mga vloggers na sumuway sa batas ang kanilang mga listeners? Hindi nyo naririnig yan kina General Macanas. And tingnan nyo yung code card mga ate at kuya. Picture ni Miss Maharlika ang naka-blur sa background. Target si Miss Maharlika. Right? Good thing nasa abroad siya. Paano naman ang mga katulad ni General Macanas, katulad ko, na nasa Pilipinas? Again, baka hindi lang men in uniform ang humanting sa amin. Baka mamaya, pati mga makakaliwa. Kasi mukhang BFF na eh. Opinion ko to ha. Mukhang BFF na. Mababait na ang mga, kitang-kita naman sa 'di ba? Si McDonald's, kaibigan na niya yung 3 stooges sa mababang bahay. Yung si Raulo, si Gabriel at saka si Teacher Dora Party List Kinemelatik. Kasundo na si Jollibee aka Donald Duck. So mukhang BFF na talaga ng mga nakaupo, ang mga to the left. Ay baka mamaya ang gumurgur sa mga vloggers na nasa Pilipinas, mga to the left. Pwede rin, di ba? Hindi may bibintang sa mga nakaupo. Ay, hindi kami may gawa niyan, to the left talaga. Naging biktima lang yung vloggers ng to the left. Na-hold up lang yan, na whatever. Nagurgur. Hindi natin alam, 'di ba? Tapos yung mga kriminal nakakalaya, napapiyansahan. Nababanggit ni Miss Maharlika yung ang tunog ay Anjan Ramani. Parang ganun di ba yung pangalan? Anjan Ramani. Parang Indiano. Di ba manggugurgur daw yun? O yung mga ang saya-sayarot. Ang saya-sayarot. Friendship na nila. Kasama pa sa New York. Di ba? So, anong nangyayari sa Pilipinas? Ano daw ang na-violate? Sabi dito sa sa presentation na ito ng PNP.
anti-cybercrime group ng PNP. So, sino ang ano daw na violate tuloy, using their platform sa YouTube and Facebook to destabilize the government and spread false information. Kailan naging impormasyon ang iyong reaction lang? Ang iyong commentary. Nagbalita ba kami na Nagbalita ba ang mga vloggers katulad ni General Macanas na si Lion King, kitang-kita, mga ate at kuya, na nawala ang pagka-oily dahil nagbebe powder, kitang-kita talaga. Siyang siya, wala kang narinig na ganun. Oh. Nagre-react nung sinabi ni Queen Bojaquera, ayan, nasa likod, nasa background, binlur lang. Nung sinabi ni Queen Bojaquera na merong Betamax, merong video ng Polvorone, nag-react ng ibang mga vloggers. Hindi nga sinabi ni Queen Bojaquera na meron siyang copy. Pero ang bintang agad, di ba? Kino-quote agad ng press si Queen Bojaquera na may video siya at ilalabas niya. Ha? What? Again po, mukhang hindi natin mapapanood tayo mga hampas lupa, mukhang hindi natin mapapanood yan unless may isa lang talagang bad trip na kay Lion King, lalong-lalo na dyan kay Queen Valentine, na maglalabas niya. Pero ang manonood lang yan ay ang mga dapat makapanood. Sana naman kung mapanood talaga ng mga nasa posisyon, yung may mga sinabi sa lipunan, gumawa sila ng aksyon. Kasi kawawa tayong mga hampas lupa. Kawawa tayong mga nasa laylayan. Hindi na nga natin mapapanood, tapos pamumunuan pa tayo ng oily dahil oily, laging nagbebebe powder. 'Di ba? So, hindi tama ang takbo ng utak ng nagbebebe powder. Oh. Tapos nalansi tayo, nalinlang tayo, na-betray tayo. Ang tanong, magtatyaga na lang tayo or dapat nang masipa ang dapat masipa? Kasi kung ang men in uniform ay nanginginig ang mga buntot kay Queen Valentine, tingin ko hindi nanginginig ang buntot ng men in uniform. Kapulisan, kasundaluhan, kung sino-sino pa. Hindi nanginginig ang buntot nila kay Lion King kasi hindi naman talaga, cub lang yun eh. Cub lang siya. Lion cub. Or tinatawag nyo nga na kitten lang siya kung tutuusin. Hindi talaga siya dambuhalang feline. So malamang nanginginig sila doon kay Queen Valentine. Reyna baga naman. Kung ang Lion Cub nga nanginginig sa Queen Valentine, ay di lalo na yung mga si Lion Cub, siya na nga yung pinakamataas na lion. Diba? Tapos nanginginig pa rin siya kay Queen Valentine. Ay di manginginig rin ang mga nasa ilalim. Kasi nasa ilalim ni Lion King yung mga naka-uniforme. Ay malamang ganyan. Pinoprotektahan nila. Well, gano'n naman ang trabaho ng men in uniform. Protektahan talaga ang Lion King. Pero ang dapat nilang protektahan more than anything else, ang buong bansa. Oh. Ang totoong nagde-destabilize sa atin, ang mga makakaliwa. Ano ang ginagawa nila? Lumalakas ang makakaliwa ngayon eh. Nakipag-peace talks pa nga. Diyos ko po. Saan tayo papunta? Sabi nga po, magtatyaga na lang talaga tayo. Ngayon, sana makaarating kay VP Sara itong mga nangyayari sa mga vloggers. Sana magsalita si VP Sara, no? Among the people, among the public servants ngayon, kasi pangalawa sa pinakamataas na 'di ba na leader ng bansa ang vice president. Dapat sana mag-react si VP. Although sa tingin ko malabong mangyari 'yan. Malaking bagay kung magre-react si VP Sara sa ginagawa sa mga vloggers. Ngayon, 4 silang matataas 'di ba? Ang Hari, ang Green Eagle na under ni Hari, or pwedeng humarili kay Hari. Yun ang trabaho eh. And then yung Chief Justice. Wala pa yung asahan sa Chief Justice ng Korte Suprema. Hindi naman yan makikialam sa mga vloggers. Wala yung sasabihin. Diba? Iintindihin lang yung mga kaso-kaso. Anyway, involved sa kaso ang mga vloggers. But anyway, hindi makakarating yan sa Supreme Court. And then who else?
Maybe the Senate President and the Speaker of the House. Speaker of the House, alis na sa equation eh. Alam na natin, no? Pro, ano yan? Pro, alam niyo na, pro Lion King. What about the Senate President? Ano, wala tayong ibang maaasahan na matataas na mga leaders ngayon, kundi si VP Sara lang. Kapag nagsalita si VP Sara na ganito, huwag niyo namang ganyanin ang mga kritiko. Tayo ay malayang bansa, demokrasya. Ang tatay ko noon ay grabe rin balahurain. Sana maging tolerant tayo. Diba? Hayaan natin, kababayan naman natin yan. Hindi naman masisira ang bansa natin sa mga mangilan-ngilan lang na pumuputak. Ayan, tahimik na ng lahat, ang bait na ng media, ang bait na ng mga TV networks. You think ang ilang nagsasalita, lalo na ang mga maliliit na vloggers, kayang mapatanggal sa posisyon ang mga makakapangyarihan? Lahat nagbabaw sa kanila? I don't think so. Ano ang kinakatakot nila? Malamang yung video. Kailangan gurgurin na ang mga vloggers na ito kasi sigurado ang mga vloggers pag lumabas ang video, sila rin ang pwedeng magpakalat ng video or actually kung ako mga adat kuya, kung mapanood ko ang video at sasabihin ko na rin sa mga men in uniform baka targetin din ako eh. Katulad General Macanas. Mga sir, ako na po magsasabi sa inyo, hindi ko ilalabas ang video. Unang-una, may mababiolate ako sa community standards ng YouTube. Sipin mo mag-aano ako, baka dito sa YouTube mga ate at kuya, bawal yung ganyan eh. Yung di ba magpakita ka ng video na may sumisinghot or tumitira or di ba nagsusunog ng foil, bawal yan. Baka nga ma-take down ng YouTube kahit na hindi utusan ng gobyerno ng Pilipinas. Ang account ko kung gagawin ko yan. Tama? Bawal yan. O ang alam ko nga ang nudity sa YouTube bawal pero may mga ilang video na 'di ba nakikita mo yung mga hubad na ako pag gumagamit ako mga ate at kuya dati ng picture lalo thumbnail ng ating video pag gumamit ako ng yung tipong halos labas na yung dibdib like yung mga naka-swimsuit nasa strike ako ng YouTube kasi ang alam ko bawal yan pero may mga ilang channel na allowed naman na pwede sila magpakita ng nudity ng hubad na katawan. Yang gurguran bawal yan dito sa YouTube. Like well, ang mga malalaking media pwede silang magbalita ng, 'di ba, yung mga nategi bumbum, nasaksak, nasagasaan, napatay. Pero kami mga maliliit na channels, bawal yan. Na-demonetize ako dahil diyan. Yung nangyari sa tatay ni Doc Yumol na nabangbang sa Sulu, yun yung dahilan kung bakit ako naalisan ng hindi ko pa pinakita ang picture noon. Nagba-vlog lang ako live. Wala akong hindi ganito na nakikita niyo yung mga dinadaldal ko. Nasa bus lang ako noon nagla-live. Na-take down ng Maui Spencer natin yung una kong channel. Naalisan ng monetization. Walang silbi na yung channel na yun. How much more kung magpapakita ako dito ng pulvorone na video na yan? Baka burado na tong YouTube channel ko. Hindi ko yan maipapakita sa inyo. Kaya sir, hindi kayo dapat nangangamba sa mga vloggers. Besides, kami magre-react lang. Ano ang masasabi namin kung talagang lalabas yung video na yan? Siyempre magre-react kami. Anong sasabihin namin? That's betrayal of public trust. Impeachable offense. Ganun lang ang reaction namin. We will not encourage, di ba? Hindi kami mag-encourage. Sige, tanggalin na yan, lintek na yan, jodictiba. Lintek, nabudol tayo. Although karapatan namin magsalita ng ganun, anong kinakatakot nila? Mga sir, hindi ako ang maglalabas ng video na yan. Hindi mapapanood sa channel ko yan. Alalahanin yung teacher ako, alam ko ang community standards ng YouTube. YouTube nga, very tolerant pa eh. Facebook, mas malala, mas mahigpit. You think pag may nag-upload ng pulveron video, hindi buburahin ng YouTube yan? Lalo't kakampi na ngayon ni Queen Valentine Facebook? You think hindi iti-take down ng Facebook yan? Kakampi ni Queen Valentine ng Facebook. Oh. Ay kapag ka nga gumamit ka ng word na pulverone yata sa Facebook, suspended ka eh. 'Di ba? Oh. So hindi yan mapapanood sa channel ko, hindi niyo ako dapat alalahanin. Hindi kayo dapat mag-alala na ako ang magpapakalat ng video na yan. Lalo ngayon may mga intel sila, pwede nilang matrace kung kanino manggagaling yan. Sa sobrang takot nyo, pati mga vloggers, ginugurgur nyo. Nagbibigay lang naman ng kanilang opinion, ng kanilang sentimiento, bakit ganito ang nangyayari sa Pilipinas. And bakit kayo ganyan mga sir? Hindi kayo naiiba. Opinion ko lang to ulit, hindi kayo naiiba sa mga kongresista na nung pinuna yung leader nila
Or tinanong kung totoo bang ang gastos mo sa biyahe ay bilyones na? Ay in fact, ang budget nila, ang laki, di ba? 2 billion. Oh. Tapos ang sabi nila, 40 million lang ang nagastos buong taon ng lahat ng kongresista. Ay ang budget nila last year, 2 billion at putal-putal. Hindi pa naubos ang putal. Saan na napunta ang pera? Lalo na yung 2 billion intact. Hindi naubos sa biyahe. Bawal magtanong? Hindi nyo ba dapat unahin yun? Pera ng taong bayan yun. Iyon ang magpapadestabilize sa bansa natin. Yang mga corruption. Hindi ang mga pumupunang vloggers. Dapat nga sir, mga men in uniform, dapat po salamat kayo kung may pumupuna. Kasi kung hindi nyo nalalaman, kahit may intel kayo, yung mga pumupuna, ang pwedeng yung, di ba, ang pwedeng magparating sa taong bayan or maybe marinig nyo rin, sakaling mahagip ng inyong mga mata ang mumunti naming channel, ay, ano daw, may corruption? O, teka muna, anong gagawin nating mga nasa gobyerno na dapat, di ba, tayo mga naka-uniforme, anong gagawin natin kung may corruption, nganga lang tayo. Balik tayo sa dati, mga ate at kuya, mas malala pa, no? So, ano tong nangyayari sa Pilipinas? Palugmok tayo, lalo pa mahal ang bilihin, hindi naman tumataas ang sweldo. Wala, lalong dadami ang OFWs, lalong dadami ang aalis. Hindi dahil gutom nang inaabot ng iba dito, kundi takot na rin. Right? May mga umaalis ng Pilipinas takot. Ayan, immigration pa, kakatakot din. Bago ka aalis ka nga dahil takot ka sa Pilipinas, haharangin ka naman. Uod ng higpit sa immigration, pagbibintangan ka kaagad na ikaw ay ano, 'di ba? Human trafficker or what? Magti-TNT. Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Worse, no? Wala. Nakatikim tayo ng konting ginawa kay PRRD tapos balik na ulit tayo sa dati. Tama ba mga ate at kuya? Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.